Good day mga katropa. So, ayan. Sa video na ito, ipapakita ko yung mga parts ng Glock na ginagamit ko, no? So, yung iba kasi nagtataka ba't parang matibay daw. Hindi daw nasisira yung Glock ko. So, sabi ko kasi nasa pyesa kasi yan. So, mas maganda kasi yung Glock pagka-upgraded talaga, no? Pero pagka-stock talaga, medyo masakit sa ulo yung Glock. Kasi madaling masira talaga yung ibang parts niya kasi maninipis. Kaya kailangan yung palitan ng steel parts. So ito kasi may upgrade, yung iba mga second hand na upgrade parts. Pero iba brand new kasi wala akong mabilihan na second hand eh. So ayan. So tingnan natin ha. Tapos yung iba modification lang para tumibay. So hindi naman ganun, hindi naman kailangan na upgrade lahat, no. So iba modification lang, okay na. So dito tayo sa taas. So ayan, nakikita nyo naman, no. So, yung parang slate ko, ayan, second hand yan. So, aluminum na yan. So, ito ay nabili ko pa nga ito kay Sir Emerson eh. Hanggang ngayon, solid na solid pa rin. Bali sa modification pala, may ginawa ko dito. Ayan, no. Akala nila, ano eh, pampa short stroke to. So, plastic lang yan, nilagay ko dyan. Nylon plastic. Kasi nga ayoko tumama yung bakal dito. Ayan o. Mayroon siyang part dyan na, ayun o. Yun kung napapansin nyo. Dyan tumatama yun, lumulubog na. Dyan tumatama to, itong side na to. Ito. So kung wala kasing plastic yan, bakal to bakal lang magtatamaan dyan. So baka may masira, no? Nakakatakot pagka ganun. Kaya nilagyan ko siya ng plastic. Ayan. Tapos yung mga rear sight saka yung front sight nga pala nito guys, ano, optic siya. So sa Lazada ko lang din nabili yan. So tingnan niyo na lang doon sa ano ko, ibang video ko. Merong ano yan, review. So okay naman, aluminum siya, tapos ayan, optic, matibay din naman. So ayun. Bago dito sa ibang parts. So yung outer bar natin yung parang stock lang siya. Pero aluminum siya. Kasama siya nung slide nung nabili ko kay Sir Emerson. So minodified ko lang siya para maging fixed barrel. Maganda kasi yung aluminum, magaang. Saka matibay na rin. So minodified lang ha. So may video ako ng pagmo-modified nito. So yung mga interesadong matuto mag-modified. So ayan. Search nyo lang doon sa YouTube channel ko. Meron tayong modification ng outer barrel. So, Glock saka high kappa. Meron tayo yan. Tapos, itong ating chamber yan. So, ito brand new to eh. Medyo pinantay ko lang yung ilalim. Tapos, yung half-up rubber natin, Kaukaw brand. So, ang pinaka nagagamit ko lagi dito, tatlo kasi yan yung Kaukaw brand na yan. So, yung pula, itim, saka yung puti. So, yung madalas kong nagagamit yung pula kasi sakto lang yung lambot niya. Yung itim kasi yung pinamatigas, pero hindi naman sobrang tigas talaga, no? Sakto lang din yung tigas niya. Pero mas gusto ko yung pula, saka yung puti. Yung puti, nakareserba eh. Baka kasi gamitin ko pa sa ibang barrel or baka dito pag nasira tong pula. Okay? Tapos yung inner barrel ko, yan, stock lang yan. So, hindi tayo nag-upgrade ng inner barrel. Mas gusto ko kasi yung stock kasi mas maganda yung trajectory ng bala pagka medyo maluwag yung inner barrel. Ang problema lang, mahina talaga yung FPS. So may mga bagong parts na available ngayon sa market. So hindi pa ako nakakabili ng ganun, medyo mahal kasi. So yung TTI saka yung next speed na chamber. So ang ganda nun guys. Naka TDC yung kanyang adjuster. So yung mga typical na chamber kasi, ayan, ganito gamit eh. Half up arm. So, yung problema kasi ganyan, pagka tumatagilid, syempre, tatagilid din yung lipad ng bala nyo. Eh, yung TDC kasi, guys, pagka hinigpitan nyo yun, laging gitna. Laging gitna yung ipit nung half-up rubber nyo. Kaya maganda lagi ang lipad ng bala. So, maganda talaga siya, guys. Saka, yun nga, solid yung material. Aluminum talaga. So, hindi siya yung die-cast na aluminum, ha. Ano siya, CNC. Kaya matibay talaga. Pala yung blowback housing ko is Gardner, no? Aluminum na siya. Pero napapansin ko, katagalan talaga, lumulubog talaga kasi nga
napupukpok siya ng hammer, ng roller. So ang ginawa ko, nilagyan ko na rin siya ng bakal. Ayan. So ayan, hanggang ngayon ito pa rin yung nakakabit. Okay naman. Ang maganda kasi sa garter guys, yung nozzle nyo. Ayan. Sa akin kasi WE yung ginagamit kong nozzle kasi mas mura siya. At the same time matibay naman. Ayan. So sulit na rin. Kasi halos kalahat, 50% na mas mura tong WE nozzle kumpara dun sa TM, yung okay yung garter. So medyo madugo kasi yun eh, kaya ayan. Okay na sa akin tong WE. Papakita ko pala sa inyo yung nasa loob, no, yung ginawa ko sa nozzle. So sa ibang video ko parang naipakita ko na to eh. Pero dito ipapakita ko pa rin kasi nga nagiging problema ng iba to. Sa iba, papagawa pa sa akin ng ganito eh. Modified ko daw. Ayan. So, eto guys. Oh. So, naglalagay tayo ng reinforce dito sa ating nozzle. Kasi mostly yung mga Glock, pag nasisira yung stopper dito, luluwa bigla yan. So, yung iba, sigurado na experience na yan na pagka babaril ka, ayaw nang bumalik ng slide kasi nga nakatukod na tong nozzle. Nakaluwa na. So, ang problema nun guys, yung stopper nyo, ito yung dito, na ano na siya, na napudpud na. So, talagang mangyayari, lulusot na siya doon sa pinaka, blowback housing nyo. So, ito kasi yung stopper. Kaya, yan, ang ginawa ko, nilagyan ko ng reinforce. So, ano lang yan, glue saka bulak. Glue at bulak lang yan. So, matibay na yan. So, ang tagal ko na rin nagagamit ito guys. Akala ko masisira din kaagad ito eh. Pero ayan o, kung papansinin nyo, hanggang ngayon hindi pa siya nabebengkong. Basta magandang quality ng glue yung gamitin nyo para matibay talaga. Huwag kayong gagamit ng mumurahin. Kasi pag gumamit kayo ng mumurahin, mga ilang shot lang yan. Makikita nyo hanggang dito na kaagad yan o. Na bebengkong na kaagad. O nadudurog na. So, yan. Tapos, ito nga pala yung ating piston head. So, o-ring type na yan. Mas maganda kasi pagka o-ring yung piston head natin, guys. No? Kasi, maganda yung play. Ayan, maluwag siya dun sa loob ng nozzle. Pero, wala siyang singaw. Kasi, ayan o, papansin nyo, may butas yung ating piston head. So, dun dumadaan yung hangin para mag-seal yung o-ring. Nangyari yung o-ring lalapat sa loob ng nozzle. So, walang leak. Anong nangyari? Maganda yung recoil niya. Tapos, ito sa ating frame. So, ayan. Yung frame natin, yung mismong frame, ito. Guns modify yan. Kung makikita nyo guys sa loob, may mga tornilyuhan siya. Pati dito, ayan o. Ito kasi may bakal sa loob. Kaya, hindi basa-basa malalos thread. Unlike nung ibang frame kasi, plastic lang din yung totornilyuhan mo. So, mangyayari, masisira din katagalan. Inner rail. Stock lang ng TM yan. Ito, pati yung trigger. Ayan. Trigger bar. So, stock din yan. So, ito yung ating inner chassis. Ito yung isa sa pinakamahal na pyesa. So, Gardner brand yan. So, metal lahat yan. So, mas maganda kung magpalit na rin kayo. Kung humigla kayo, mas maganda palit kayo ng buong ganito rin. Para hindi masakit sa ulo, no? Kasi ito rin yung isa sa pinakamadaling masira na pyesa ng Glock. Ano siya? Tawag dito. Maninipis kasi kaya madaling mapudpud. So, mostly sa mga Glock 17, pagka nag-full auto yan, ayun, isa na yung sa sintomas na pasira na yung hammer and sear nyo. Pupudpud na yon. So, pagka steel kasi, siguradong matibay yan. Yan, tatagal talaga. Bali, ang pinalta ko nga lang pala dito sa ating inner chassis, yung kanyang roller. So, ito nga pala yung roller na ginagawa rin natin, no? So, meron na tayong reinforce dun sa ating, sa ating blowback housing. Ito, ayan. So, sinubukan ko lang din yung ating roller. So, kung tutusin kahit hindi na mo palit ng roller, pwede na kasi nga bakal na to. So, matibay na siya. Pero ang nagustuhan ko sa roller, hindi lang kasi protection sa blowback housing, pang-smooth na rin ng recoil. Kasi nga, ayan, maganda yung ikot niya dito.
So nagpe-play siya ng maayos. Kaya yung pag-rock nung slide, smooth lang. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Okay, sa magazine nga pala guys, ito yung stock na WE. So mas okay din sa akin yung WE brand kasi nga hindi siya maselan na magazine. Saka mas mura to kaysa sa TM. Bali ang napagtang ko lang dito sa magazine natin, ayun yung kanyang patawag dito, yung pyesa lang nung outlet valve. So tingin ko yung iba sa inyo na encounter na ganito na natatanggal yung pyesa dito sa part na to. So yun, na-experience ko rin yung kaya ayan, iba na yung nakabit sa akin. So ito yun, so yung ating repair kit na tinatawag. So ito yung ginagawa ko rin dyan na pang replace dun sa nawawala natin part dito. So far so good naman siya. Ayan, ito yung mga una kong pinalitan. Bali dito ko din una tinesting yung mga part na okay naman siya. Hindi naman na siya natatanggal na. So ayun guys, yun lang naman yung ating mga pyesa ngayon dito sa ating unit na ginagamit, no. Matutusin halos lahat din talaga napalitan ko na. Pero matagal bago ko siya nabuo ng ganyan. Siyempre kung maglalaro ka ng APS, practical shooting at seryoso ka naman sa sport na yun, siyempre mas maganda mag-invest ka talaga ng gamit. Kasi nga ilalaro mo yun gagastos ka rin naman sa mga game fee, tapos babiyahe pa, diba? So siyempre mas maganda yung unit na gagamitin mo kaya rin makipagsabayan sa'yo. So mayroon din kasi yung maglalaro ka tapos stock, diba? Nakakatakot din kasi baka biglang masira, wala, hindi ka na pwedeng mag-reshoot, hindi ka na pwedeng umulit doon. Kaya mas maganda bago ka tumapak ng range, siguraduhin mong nasa maayos na kondisyon yung baril na gagamitin mo. So yun, nasa sa inyo lang naman yun kung gusto nyo pa rin lumaro ng stock lang. So yun pa rin guys, kung magtatanong kayo sa akin kung anong magandang unit na pang practical shooting, so sa akin Glock syempre. Marami na tayong nakagamit na baril. So meron tayo dating high kappa, meron tayong Shadow 2. Tapos ayun lang. Pero Glock talaga yung gusto kong gamitin kasi nga magaang. Tapos yung pyesa niya, marami siyang available na parts sa market. So ayun, hindi ka naman mahirapan sa upgrade. So natuwa lang ako kasi nga nung time na nagbubuo ako ng baril, dami kong nakikita nagbebenta ng parts ng Glock. So ayun, kaya ayan, unti-unti ko itong nabuo. So ayan, hanggang ngayon ito na yung ginagamit ko. Pero kung halimbawa ay short budget, so or nag-aalangan pa kayong maglaro, gusto niyo lang subukan lang talaga, so ang may sasuggest ko sa inyo yung mga high kappa, yung WE brand. Hindi siya ganun ka high end, hindi rin naman siya low end. So sakto lang yung WE saka yung AW. So yun kasi yung pinakalagi nyo makikita sa market. Pero kung may makikita kayong KJ Works, mas maganda yon. Kasi yun, talagang Tokyo Marui parts siya, yung KJ Works band, kung may makikita kayo. Tulad nung nabili kong Glock, KJ Works siya. Kaya yung mga piyesang pinagkakabit ko dito, yun, pasok lahat yung sa TM. So yun, pero kung wala kayong makitang KJ Works, yun, WE pwede na. Yung mga high kappa nila, kasi mas matitibay talaga yung mga high kappa compare sa Glock pagdating dun sa stock, sa stock na parts. Pero pag upgraded na, syempre nasa sa inyo na yun kung ano. Sa akin kasi gusto ko talaga Glock, pero kung sa inyo naman kayo naman ang gagastos, kayong bahala kung Glock or kung anong unit na gusto nyong gamitin. So yun guys, yung mga modification na ginawa ko sa unit, ayan, search nyo lang doon sa ating YouTube channel. So nandun naman lahat yan. So ngayon guys, maraming naglabas ang mga upgrade parts ng Glock, saka ng ibang unit ng high kappa, saka ng mga Shadow 2. So ang dami nang naglabas ang mga upgrade parts niyan. Halimbawa yung mga next speed, mga TTI, half-up chamber, yan, mga bagong maraming, pati half-up rubber, yan, CL.
mga CL brand. So iba-iba eh, ang daming mga brand talaga naglabasan ngayon. So yun, dami kayong pagpipilian. Tapos yung iba pa nga 3D print na slide, so plastic siya pero matibay naman. Yun lang hindi ko tinatry kasi medyo may kamahalan. Saka mas may tiwala kasi ako sa aluminum. Kasi yung kagandahan kasi guys ng 3D print, talagang sobrang gaang nung recoil niya. Kumbaga hindi mayayanig yung kamay nyo kapag pumutok. So kapag nag-recoil siya, hindi nyo mararamdaman masyado kasi nga plastic slide siya, ang gaang-gaang lang. So yun yung mga nauuso sa APS ngayon. Yung 3D print na slide. So kumbaga pag-aangan na yun yung labanan. So ayan sa mga may interesado, no. Bali yung mga shop naman na pwede nyong puntahan or i-PM, nandyan yung CS Pro. Ayan. Alam ko natanggal yung, alam ko may bago silang ano ngayon page. So check nyo na lang yung CS Pro. So maraming mga parts dyan na available. Ito yung mga bagong product na sinasabi ko. Ayan, alam ko meron sila eh. Yung baba. So yung KM25. So ayan, dami tayo mabibili yung parts dyan. Dyan ako nabili ng Kaukaw brand na half rubber. Tapos yung mga stock parts naman, ayan, meron tayo yung Filipino Chop Shop. Ayan. So yung mga mga pang pistol yan Tapos yung ibang shop, siyempre yan, dyan si Nek, Tux, tapos kay Mabs, yan. Kay Boy B, nandyan, meron din. Yung mga parts din dyan. Medyo malapit kayo sa Cartemar. So, meron dyang Vincent Hobby Shop. So, yan. Marami kayong pagpipili ang pistol dyan. Pero kung meron kayong budget, guys, tapos gusto nyo magpabuo ng unit na gagamitin nyo para wala nang sakit talaga ng ulo ba. Yung talagang gagamitin nyo na lang yung unit. Pwede kayo magpabuo ng unit kay CS Pro saka kay M25. Yan yung mga kilala kong nagbubuo talaga ng pistol na race gun ba. So yun, pwede yung ipabuo sa kanya yun para hindi na masakit sa ulo ba sa isip ng mga pyesa saka sa pag-assemble. Kasi syempre magpapagunsmith pa kayo kung bibili kayo pa isang pyesa, syempre may bayad doon. Hindi katulad nung isang buo na bibili nyo lang ang gawa na, gagamitin nyo na lang, diba? So, kung may budget lang naman. Pero kung wala, ayan, tayo sa mga mid-range na unit nga, sa mga WE. Ayan. Diyan, kung meron kayong suggestion na gusto nyo gawan ko ng video about sa PS, ayan, paki-comment naman dito sa ating comment section. Tapos yung kung nagustuhan mo yung video na ito ay paki-click na lang yung ating subscribe button pati na rin yung notification bell para lang sa ganun maging updated ka sa aking mga bagong videos.